Hi guys! Welcome to Buhay Amerika, Bisayang Dako. Ayan, kakain tayo, simple lang ha, kasi ako naman dito sa balay. So ayan, ang aking pagkain, rice yan, masbati rice with barley rice. Gimix na ako. Yang akong giluto kay porti man yung tugnawa kay nagsige naman snow diri kada adlaw. Nagluto ko tuna fish head. Gitinula na ako guys kasi makakatulong mo na siya pag tugnaw diri. America. Welcome sa Buhay Amerika. Choices kasi mo yan. Maraming mga Pinoy nga nakaanhi sa Amerika, may pasosyal-sosyal kasi ayaw nilang mapahiya. Hay, Diyos ko po, ako pa. Tagal-tagal ko na sa Amerika, nasawa na ako sa pag-sosyal-sosyal. Pag tumanda ka na talaga, as in, siyempre, tumanda na ako, matagal nga ako dito. So, pag tumanda ka na nga talaga, totoo talaga, you like simple life. You like simple living. So, ang aking ginawa ngayon kasi natatamad din akong maghuhugas kaya ginagawa ko yun mga disposable plates. Pero, kung tanongin nyo ako, wala ba akong plates? Yes, marami akong plates sa cabinet. Maganda pa yan sila. Mahalin pa yan sila. Ang problema, nakakatamad maghugas, di ba? Nakakatamad mag-prepare kasi syempre, mabibigat yung mga plates ko guys eh. Ayaw ko namang mabigat. Tingnan mo ang liit-liit ng mga kamay ko. So, gusto ko pagkatapos ko pagkain, itapon ko na lang. At ito naman ang aking nilulutuan nga sinigang. Gisiserve ko lang sa aking table dahil ako lang ang mag-isa. Nandito ako sa aking maliit na table island sa kitchen. Ayan ang background ko, kitchen, di ba? Nasa stove ko yan, tapos sa refrigerator. Yung refrigerator ko, maliit lang kasi ako lang nga yan mag-isa. So, kahit mapupuno pa yan sa mga pagkain, hindi ko talaga yan maubos. Ayaw ko naman yung maglagay ako ng maraming pagkain tapos ang tagal maubos. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung mga pagkain ko, kukunti lang groceryhin ko once a week para yung gino-grocery ko sa once a week, makakain ko rin in 1 a week. Para mag-fresh, di ba? Dati-rati, meron akong 2 anak. Siyempre, malaki ang refrigerator, malaki lahat piniprepare. Talagang kumakain sa table, as in prepare. Pero now, nga ako na lang mag-isa dito kasi malaki na sila. Meron na saring bahay sila. So, anytime I can eat as long as I want and as I like as I want. Yung wala na talaga akong I don't like fancy anymore because it's more like when I get older, I really believe that when you get older, when you get to the certain age, you like simple life and easy and comfortable. You know what I mean? Kasi nadaanan ko na yun when I was younger. I'm really yung gusto kong talagang classy, you know what I mean? Pero ngayon, wala na. Ganito na lang. Gusto ko simple na lang. Especially kung mag-vlog ako ng pagkain, gusto ko simple lang kasi gusto ko makikita sa aking mga kababayan dyan sa Pinas nga. Simple lang ang buhay ko dito sa Amerika. Ayan o, disposable plate lang. Maliban lang dito. Yung tinidor kutsara ko. Maliban lang dyan kasi isda kasi kailangan kong kutsara. So, kailangan kong kutsara. Kaya nagkukutsara ako. Otherwise, magkamay ako pag piniritong isda, kinakamay ko. Sarap. Okay. As in, super laki, oh. Siguro, may leftover pa ako nito. Hindi ko ito maubos. Super laki talaga. Yan. Ang sarap ng tinula, lalo na pag malamig. Tinula ito. Ito, diretso na rin yan. Ngayon ang sinasabi ko, ako lang mag-isa, kaya dire-diretso na yan. Gusto ko comfortable na talaga. Ako lang mag-isa kumain, kaya ihahalo ko na lang yan. Ngayon, ang dami kong rice na kinakain dahil nga 4 days din ako walang kain ng rice.
Yan TV ko dyan sa living room. Ang aking kasing bahay, kitchen, open kitchen and living room. So, habang kumakain, nanood naman ako ng TV. Biro mo naman yan guys, oh. Part yan ng tuna. Ang laki. namin nagsabi parang na huwag niyong gagayahin ito. Paano pagkakasama? Nanood ako ng Jessica Soho ngayon. Dahil in what sense? Ikaw binalan ng buong follower. May nagtanong sa akin, nga, nandito daw ako sa Amerika. Bakit hindi ako manonood ng mga show sa Amerika, sa kanyo sa Amerika? Bakit daw nanonood ako ng mga show sa Philippines at saka yung mga kwentong aswang sa Philippines, saka nanonood ako ng news sa Philippines, yung Philippines. Sabi ko, syempre, ang layo ko sa aking mga kamag-anak, marami akong kamag-anak dyan sa Pinas, kaya gusto kong malalaman ang mga nangyayari o pangyayari dyan. Diba? So, ganyan kaming mga Pinoy nga nandito sa ibang bansa, gusto namin malalaman ang mga news dyan dahil malayo nga kami. Ama at kapatid, muli nakikiramay po ako at yung staff ko na aming programa sa nangyari kay Matt. Kamusta po kayo tayo? So, Kung saan kayo masaya, doon kayo. ikaw din, siyempre, hindi lang medyo masakit. At sa marami dito sa social media, mga Pinoy, namatay, may sakit. nga sa Amerika ang yayabang. Ang masakit doon is, siyempre, Pero wala akong pakialam kasi buhay nila yan. talagang totally nahihirap. Para sa akin is, Ang akin lang, heavy. wag naman sanang magmayayabang. Kinakaya. Kasi, lalo na ako na buhay ng anak ko. alam ko na ang buhay talaga dito sa Amerika. Lahat dito ay nagtatrabaho. Lahat ng mga Filipina dito ay nagtatrabaho. Maliban lang kung nakaasawa ka ng mayaman. Unimaginable po siguro yung pain para sa isang magulang kasi di ba sinasabi nga nila Mayaman means tapuan sa lamok. yung asawa mo nakaprovide sa'yo ng good house. Sabi ko, hindi nga nakatitiis. He has a good salary. Paano itong bunso ko pinalagaan, And binigyan ng he will tell you you don't need to work kasi bibigyan kita ng all of a sudden, yung $1,000 a month allowance. So, bakit pa mag-work, di ba? dreams in life Kung bigyan naman ka ng allowance. shattered. Pero, mabibilang lang yan, guys. Mabibilang lang yan ang mga Pilipina ditong nagstay home dahil marami na silang pera. Mostly dito nagtrabaho. Kahit may anak pa yan, nagtatrabaho pa rin para lang makatulong sa asawa nilang magbayad ng mga bills. Kasi, if you want to live a American dream, you need to work more and more. A lot. Second job. Kasi lahat dito binabayaran. Car insurance, napaka-expensive ang car insurance dito. Na si Michael, member rin kasi siya ng Tau Gamma Phi sa 3 ang car ko. alam niya Ang car ko, 3. Lahat yan insured. bago pa man ito. So ngayon, Totoo ba, Michael, na nagpaalam sa'yo si lahat yan bibilhan ng gas. Lahat yan bibilhan yearly ng renewal. Mahal. May mortgage pa ako. Electric bill, gas bill, na parang nasa water bill, kasi ikaw cellphone bill. Maraming bill talaga. welcoming. Ngayon, kaya ko man namang bayaran yan dahil may trabaho naman ako. At sa gaya ng sinasabi ko, I don't like to live a lifestyle, the high class lifestyle anymore kasi ako ang kumikita ng pera ko eh. Ako ang nagtatrabaho. I work
every day. Kaya natuto akong mag-ipon or mag-save. Kasi iba talaga pag ikaw mismo magtrabaho. Pinaghaguan mo yan. Maliban lang kung bibigyan ka sa asawa mo. Kaya parang walang value sa iyo ang mga pera. Alam mo, magasto ka ng gasto, gasto doon, gasto dyan. Parang minsan wala kang pakialam dahil may nagbigay sa iyo, di ba? The next thing you knew about Matt. Hindi ako ganyan. Binaba siya, dinala sa ospital. I'm independent woman. I support myself. So, ako mismo ang nagbabudget sa lahat. Anong nagpalakas ng loob mo para magsalita? Kaya, alam ko, ang boundary ko. Furthermore, nagkakaedad na ako, kaya gusto ko lang yung mga simple life, simple living. Hindi na yung mga high-end na ganon-ganon. No. Wala na yan sa akin, guys. I've been there, done that already. Sobrang naawa ako sa kanya. Yung facial expression, helpless and halatang he suffered a lot. Namatay siya na walang kalaman lang. Nod pa rin ako ng Jessica Soho. So, if you want to support my channel, you can share, like this video, and subscribe. So, that's how you support me. Thank you so much, guys, and in this channel, you will know the American lifestyle. Huwag kayong mga paniwala dyan sa iba dyan nga, kunuhay, mayaman kunuhay, ganyan. Pero sa totoo lang, nabuhay nila na. Kasi dito sa Amerika talaga, wala talagang mayayaman. Everybody's working. Either their husband or them. You know? Michael, hindi si Matt Matang una kasi all the way from the case nila yung